Hi guys, welcome dito sa aking channel. This is a general reading. Fireflies, mural pieces, fears a dying light, browsing back to life in your eyes. I see something to believe in. Your hands are like a flame. You are kind-hearted, soft-hearted, feminine, intuitive, and caring, loving, affectionate. Yung mga sinasent nila sa'yo, bumabalik lang sa kanila. Hindi mo natatanggap. Yung mga, like yung katulad ng pampastak. Hindi ikaw na-stuck ngayon. Sila na-stuck ngayon. Sila na-confuse ngayon, sila nalito. Hindi ikaw. Pero bumabalik sa cinder. A child. Ikaw yan. Yung the child na to. Pag nagkaroon ng union sa inyo ng person, magkakaroon kayo ng anak. Or kung ikaw man tong child na to, parang inosente ka na bata. Parang gano'n. Inosenteng bata. Si child, di ba? Pag nagkaroon ng union sa inyo ng person mo, magkakaroon kayo ng anak. Pag nagkaroon ng union sa inyo ng person mo, magkakaanak kayo. Ito energy ng person mo. Hero. Ibig sabihin, this person is a heroic or hero. No? Klase ng person na tumutulong, nagsisave. Yan, ganyan ang hero, di ba? Tapang siya na nagsisave ng buhay. Basta nagsisave yan. And King of Air, yan ang kanyang energy. May pagka magaling dito mag-interpret, magaling dito mag-interpret ng mga spirit, ng mga messages from the spirits, from the guides, or hindi from the celestial beings, hindi from God, from the spirits, hindi from the spirits, hindi from celestial beings eh. Magaling siya mag-interpret ng mga messages from guide. From guide. I don't know sino nag-guide sa kanya. Basta from guide niya. Kung ano man yung nag-guide sa kanya. Jesus Christ, yan nag-guide sa kanya. Ito lang. Hero. Hindi daw mabait yung person mo. May pagkasuplado, suplada, ganyan. Kaya ako sinasabi suplada kasi babae o lalaki. Kasi depends sa inyo yun. Kung babae o lalaki yung person nyo. Maging napakalambing daw niyan sa inyo, yung person nyo. Maging napakalambing daw niyan sa iyo, yung person mo. Ayan. Nagsisimula mo sa litrang ano yung pangalan niyan. Char. Avocado. A, B, C, D, E. Knight of Cups. Pwede na dito sa upright. Inarifin ko pero parang pahalang pa rin ba? Upright yan.
Courageous siya na mag-offer ng cup of love. Yan ang feeling siya na talagang strong yung desire niya mag-offer ng cup of love sa'yo. Malambot yung puso niya sa'yo na gusto-gusto niya mag-offer ng cup of love sa'yo. Fireflies, a million pieces. Isa lang. Isa lang. Dalawa na nga tayo. Separate kasi itong dalawang to. There's a dying light, I'm browsing back to life in your eyes. King of Cups. Emotional talaga siya sa'yo. In love, deeply in love. Sensitive yung feelings, understanding, loving towards you. Mahal ka niya. Emotional sa'yo. Pagdating sa'yo, malambot yung puso niya. Mayroon pang unawaan sa'yo. Loving, caring. And gusto niya yung new beginning. No? New cycles. Yun ang dinadesire niya magkaroon ng new beginning, new cycles. Yun yung dalawa. Right. So, gusto niya magkita kayo. Kaya, ayun o. Nagbabalak to mag-travel. Plano niya na mag-travel. Gusto ko niyang puntahan para magkita kayong dalawa. Yung brave siya na. Puntahan ka. O, balak niya ng puntahan ka. O, travel. Travel. Balak niya ng puntahan ka para makita ka. Para magkita kayong dalawa. Malapit man o malayo, eh syempre, lalo kung hindi naman kayo magkapit-bahay niyan, lalo kung malayo yung lugar niyan, o kung kunwari ay nasa ibang city siya, or else kung nasa ibang bansa siya, o diba? Wala naman ata nagkakarelasyon magkapit-bahay. Dahil lang alam ko, basta wala naman ata, o diba? Kaya karamihan dyan, katulad dun sa dun sa kilala ko lang, ayaw niya makipagrelasyon dun sa, kahit sa lugar nila, kahit sa bayan nila, kasing kabayan niya yung sa bayan nila sa taga-Antique yun eh, taga San Joaquin. Ayaw niya daw ayaw niya makapagrelasyon dun sa kanila, sa bayan nila. Kasi nahiya siya. O ayaw niya lang, no? Ayaw niya mga mukha dun wala yung nakikita. Gusto niya, taga-ibang bayan. Yung sa malalayong lugar. No? Sa kunwari ay San Joaquin siya. Maghanap siya ng karelasyon sa bandang mga Kalinog, mga ganun. Malayo na. Okay, katulad ng, kunwari sa Manila siya, no? Manila. Maghanap siya ng karelasyon basta ayaw niya sa lugar nila, kung saan siya nakatira talaga na pinanganak siya. Ang gusto niyang, kunwari sa Manila siya, maghanap siya ng karelasyon doon sa mga Bataan pa, Bulacan. Yun siya. Ano pa? Mas maganda nga kung sa ibang bansa, ibang bansa eh. Ibang lahi, iba yung mukha. Oh. Tarang ma-shock ka kasi hindi mo palagi nakikita yung mga ganong face. Hindi common. So, ano yung lalo na kung taga-ibang bansa to. May distance eh. No? 2 of Wands. Huwag ko na itanong kung sino nagagay.
CEO. Ang bumuo ng pamilya. Yun ang iniisip niya. Ang bumuo ng pamilya. Ang magsama kayo, ang magkaanak kayo, ang mag-alaga kayo ng aso, titira kayo sa malaking bahay, yan, mansion. Actually guys, magkaiba yung mansion sa house ha. Magkaiba yun. Magkaiba yung mansion sa house kasi yung house, maliit lang yan siya. Wala siyang mga amenities. Wala siyang mga pool, wala siyang mga, yung may mga theater. Yung mansion ay mga, ano yan, may mga theater, may mga pool, may mga, basta kumpleto. Oh, sa mansion ka titira. Pagkaganto parang mansion na dito. Malaki yun. Yung pagkaganto, ang laki niyan. Mansion na yan. Ganyan. Ewan ko lang kung mansion na yun. Basta yung mansion, may mga theater pa daw yan. So, magkaiba talaga. Akala ko dati, pareho lang yan. House din yan, yung mansion. May magkaiba pala. Sinearch ko eh. Search nyo, differences ng house sa mansion. Dito ko lang yun nalaman, magkaiba pala yun. Napag-guide ako. Basta sa isang reading. Doon ako naging aware na, magkaiba pala yun. O, diba? May natutunan ako sa mga nag-guide sa akin. Meron pa dati na ano ba yun? Meron pa eh. Na doon ko lang din natutunan. Basta meron dati. Kalimutan ko na tuloy. Paano ba yun? So, sa mga nag-guide sa akin, di ba, tatalino nila. Tatalino naman eh. Siyempre talino yun sila. Celestial beings yun eh. Matalino yung tao, celestial beings pa kaya. Di ba? Mansion daw talaga titirahan ninyo. Mansion. O, diba? Hindi siya bahay. Mansion. O, diba? May mansion dito. Parang mansion to eh. Ang laki naman ito eh. O, malaki ito. Kaiba yung house sa mansion ah. Kaya magkaibang word eh. Dito ko lang hinalaman. No? Sa isa kong reading. Dahil hindi daw house yung titirahan ng mansion, hindi house. Akala ko ay kahit rest house. Eh, hindi daw talaga house, walang house. Hindi, walang house, kahit rest house. Mansion, o, di ba? Doon sa isa kong reading. Doon ko nalaman, kaiba pala yung mansion sa house. Ganun. Sa mansion ka titira. Baka may mansion siya. Yung mansion niya daw sa Australia. Ano sabi ng guide ko ha? Sinabi staying ako. Gusto sabihin. Ano sasabihin? Nagutom ako sa reading ko. I wonder if you are happy without me. I am becoming a better person. Hindi naman siya magaling sa lahat ng bagay. Magaling daw siya magluto. Siya ang magluluto. Ikaw ang kakain. Okay, salit-salita kayo dalawa, no? Kunwari, may alam siya luto na hindi mo alam. Hindi siya magluluto noon.
Kung may alam ka na luto na hindi niya alam, ikaw magluluto nun. Patikimin niyo yung isa't isa ng luto ninyo, di ba? Lutuan niyo ng favorite nyong dish, ulam, yung isa't isa. Tapos akyat kayo sa puno ng kahoy na may mga bunga, magawa ng bunga, kakain sa taas ng puno ng kahoy. Di ba, sa'yo ng buhay? Wala ganon. Oh. Tapos videoin niya. Sabi niya, may unggoy sa taas ng kahoy. Nakakain ng prutas. Ano? Malis ka daw, lumayo ka. Dahil unstable ka dyan. Sa lugar nyo. Hindi ka yaman dyan. Hindi ka asinso. Hindi ka magiging komportable yung buhay mo. Hindi ka gandang buhay mo dyan. Umiwas ka, lumayo ka. Iwasan, dapat may iwasan ka eh. Dapat lumayo ka. Umiwas ka sa gulo, sa place nyo. Sa lugar nyo. Kasi, walang growth dyan. Hindi asinso. Hindi dahil sa may evil ng mga tao. Hindi dahil sa may mga elemento. Dahil may mga devil. Devil. Dahil may mga devil sa lugar na yan. Hindi elemento. Hindi dahil sa may elemento. Devil talaga sa lugar na yan. Siguro, hindi naman sa daanan ng devil yung lugar mo. Kundi, yung mga devil. Hindi sila tinitira ng devil. Kundi, hindi maataka ng devil. Kundi may devil talaga sa lugar. Dito sa Pilipinas, may devil. May mga tinanong ako eh. Pero hindi. Dito sa Pilipinas, lumayo ka daw. Doon ka sa ibang lugar. Di ba nasa Australia, person mo nandun yung mansion niya. Sumama ka dun. Bakit andito yung devil? May ano yan eh. May mga devils. Basta may devils yan dito. Naka-cloak mo sa Pilipinas eh. Basta may nakikita daw siya sa map ba ng Pilipinas. Basta may nakikita siya sa Pilipinas na naka-cloak daw yung dragon. Yung parang ano siya, parang spiritual teacher ni Indian. Basta merong, ibig sabihin, may kinokontrol yung devil dito sa Pilipinas. Kasi kasama ata to sa prophecy. Kasi kasama sa prophecy yung Pilipinas. Kaya yun o, may dragon, di ba? Dragon. Naka-cloak. Andyan, mga devils na ano. Kasi kasama sa prophecy nga itong Pilipinas. Pag inalo ka ng person mo sa hindi naman ibig sabihin na sasama ka agad. Kundi, kasi aalis ka eh. Yun yung isang way na para makaalis ka dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, hindi lang mismo sa lugar niya. Dito sa Pilipinas, may mga devils dito. Kasi, hindi naman sa tinatakot ko kayo guys. May nakapansin nga niyan sa map pa yun. Basta nakita niyo lang daw na naka-cloak yung dragon, no? Mula sa taas hanggang dulo ng Pilipinas. Sa Pilipinas. Ibig sabihin, talagang kinukontrol o may binabantayan
ng devil ng Pilipinas o kinokontrol kasi kasama sa propesya ng Pilipinas. Ganun. Dahil doon. So, lumayo ka na, umiwas, lumayo. Mag-abroad. Mag-apply sa abroad. O pag inalo ka ng person mo na sumama sa kanya, at ito naman nirahas mansion niya, hindi sumama ka. Pero lang yan. Kasi dito wala asenso. Dahil, pagkikita ko ng devil, ang payamanin ng devil at pagkaday ng devil yung buhay, ay yung mga kampo niya din. Yung mga evildoers. Yung mga, kasi nga, inagari nga dito sa mundo ito ngayon, devil, yun ang pagkalam ko, di ba? Kaya yung mayaman ay mga, at naging famous ay yung mga sumasamba sa kanya, yung mga nagbibenta ng kaluluwa, at yung mga masama, kadalasan masama. Kasi pag sa side ka na right, ay kung nakita nyo, hindi naman ganun ka-blessed, no? Yung sa side yung mga makatwira na tayo, mga righteous, kadalasan yung naging biktima, binibiktima, sinasalbahin ng iba, mga evil na mga tao. Kasi nga, ang nangyari nga dito sa mundo to, ay, devil, yun ang alam ko. Yan. No? Magiging ganyan ang buhay mo. Kaya pagka umalis ka dito sa Pilipinas, magiging payapa, peaceful, tahimik. Pag dito sa Pilipinas, kita niyo mga tao dito, chismuso, buhay ng ibang gusto lang kontrolin. Kasi nga, may devil nga. Mga daming toxic, daming addict. Pati sa ibang bansa may mga addict din. Kasi, madaming yung inggit yung pinapairal, no? Parang mapag-imbot yung mga tao, karamihan tao. Kasi may devil nga dito sa Pilipinas. Parang ito yung pinamalagian ng devil ng Pilipinas. Dahil may, binabantayan si Russo ng kontrolin. Bakit kaya nandito yung devil sa Pilipinas na parang nananatili dahil binabantayan niya? Hindi dahil binabantayan. May mga kinokontrol siya. Right ba yan? May mga kinokontrol siya. Mga tao. Ganun, may mga kinokontrol siya. Ganun. So, ayan guys, may mga kinokontrol siya. Dahil itong Pilipinas ay kasama sa propesya ng itong bansang Pilipinas. Alam ng devil yun, syempre. Ibig sabihin, mayroong mga false prophets dito sa Pilipinas. Wala. Pero, mayroon ba mga false prophet na? Upright ba yan? Meron. Meron ng mga false prophet. Sa Amerika. Sa Pilipinas, wala pa. Yung false prophet talaga guys, hindi yung mga chichiburitchi, mga ordinaryo lang naman parang prophet. Yung mga talaga yung mga false prophet yan, mga sinugo. Yun yung mga sinugo talaga ni Satanas. Pero yung mga gumagawa lang na yan ng kasinungalingan sa YouTube, gawa sila ng mga kwento nila, no? Mga kwento, mga ganon na para i-vlog, mga ganun, mga white lies. Hindi pa ata yun ang false prophet eh. Yung mga false prophet, yung mga sinugo talaga sa Satanas yan. Sugo sa Satanas yun. Nasa Amerika daw meron na. Sa Amerika. Ewan ko na sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, wala pa. Wala pa mga false prophet. Kasi sinugo talaga yan sa Satanas, mga false prophet. Tinatawag na false prophet. Pero yun sa YouTube, na kung meron mga nagsisinungaling dyan, mga magawa ng kwento nila para pagkitaan nila. Hindi yun false prophet pa eh. Mga lang yun, mga vlogger lang yun. Mga vlogger lang yun. Gusto na kumita. Kasalanan yung magsinungaling
Ano pa? Lalo gagawa ka ng kwento mo. Butikada kasi ng tao. Madami yan. Madaming ganyan. So, ano yung, wala pang next move to person mo. Hindi na to maging, alam niyo, parang proud na, ma-pride. Parang, hindi na siya maging ma-pride na mag-alok ng cup of love para magkaroon ng new beginning sa inyo. Relationship, yan. In reverse. And then, hindi na siya yung parang nag-introspect na nagwa-manifest lang, ganun. Instead ay kikilos na yan, may action na yan. Hindi niya nakukontrolin yung sarili niya, damdamin niya, no? Pagdating sa'yo na makipag-usap para magkaroon ng balance yung dalawa. Ano gusto sabihin sa'yo? Gusto niya makipagbalikan. Gusto niya, naka-recover na siya sa heartbreak kung hindi mo yan ex. Pero kung ex mo, gusto niya makipagbalikan. Hindi na siya nalilito, hindi na siya nadidistract. Kompleto na yung tools yan. Upright pa yan. Ay, upright ba to? Parang pahalang ah. Upright to. Gagawin niya ng lahat. Kompleto na yung tools niya. At wala na imposible na magawa niya to na makapag-usap sa'yo at magkaroon ng balance niya. So yan, ano na gusto niya sa'yo kasi parang calm, relax, calm, napakasirene ng energy mo, balance. Yan. So yan.